over to the 20th Congress. Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong articles of impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng third reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot nyo dun sa UP Law faculty, I think Senator De Lima, Senator Drilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi forthwith? Palagay ko, mas importante sa isang salita na forthwith, ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, sa palagay ko, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila, pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And it is an effort by politicians to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Ma'am, sabi nyo, dapat ma-dismiss na agad itong impeachment. Paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon? Dapat i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na. Kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. So, ano mangyayari, ma'am? May magmo-motion bago yung June 11? Hindi ko alam. Naki-SP yun. I think he's been interviewed extensively and has spoken copiously about the different possibilities. Marami pang iba't ibang posibilidad. Kaya pinag-aaralan ng mga maigi at ako nga, kinukumpirma ko na itong mga drafts na to, siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Yung pinakasang-ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag-convene na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your plenary session, yung legislative session. Oo, maraming nagsasabi noon, pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo ng pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. So ma'am, sa inyong office, na-establish nyo na invalid yung na-transmit o na-submit na articles. Well, isang argumento yon. Maraming ang argumento. Kaya nga, inaanyayahan ko na mag-caucus ang lahat ng senador para maisaayos. Kasi narinig naman natin, iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Ontiveros. Pagkatapos may sariling kaisipan rin, si Senator Tolentino. Nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya rin. Dun sa ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against BP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato, sino pa po yung merong resolution? Hindi ko alam. Marami kasing draft na pinapakita sa amin. Pero at office kanya-kanyang mo walang ideya. sariling draft? Yung office Actually, pagkatapos nun, meron pa Marami pang iba Pero lahat from the office of Senator Bato? Or No. Iba-iba. Hindi ko nga alam kung sino. Kasi nga, minsan, di ba nag-uusap-usap kami sa floor, tapos ilalatag, isusulat kung anong maayos. Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan ba marami na. nakita nyo? Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am? Na nakita? There are at Hindi least ko na 5. maalala. Hindi ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba nag-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong Ay, sige. Sorry. So parang, Sen, sabi nyo, Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds sinong nasa familiar group? ba? Ma'am, Nauso yun Ang Sinong Duterte nasa Black group? ba, ma'am? May Hindi. group effort? Hindi. sorry, ma'am, iano ko lang, Sen, ha? So parang third na kasi Hindi, nakita ninyo. alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganun talaga 'yon at walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo napansin? Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na 'yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. So hindi lang po mga Hindi. opo, pero pati mga taga-admin ayaw nang ituloy to, Sen. Kaya kasama sila dun sa... Yun lang ang nag-draft ng duda. mga Yun lang ang suspecha ko. So, ano yun, ma'am? Basta na lang yung... Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. So, ma'am, ba't maraming draft resolution? Kasi... Lahat naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng one-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na lang kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. So- Walang maliwanag kasi
Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Ma'am, ba't yung mga nakikita namin na copy o draft ng resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Hindi, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung pinakita. Pero doon sa nag-introduce or author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Attorney Joanne, yung COS ni Senator Bato. At sinabi niya nang galing sa office niya. So, Sen, you mean, Palagay ko wala namang masama doon. Lahat talaga nag-e-effort na maghanap ng liwanag sa dilim. Pero ma'am, sabi niyo po group effort para parang ano Hindi naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Ito, ibig ko sabihin, lawmaking is not a soul of light. No, we always work together. So, And certainly, we explore all possibilities. It's not a straightforward rule-imposing process. Kasi yung procedure dito, di ba ang lawak-lawak nga at wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So, kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa atin. Opo ma'am, but ang direction ma'am ng lahat, quote-unquote lahat ay is to... Hindi ko towards alam kung dismissal? lahat. Hindi ko alam kung lahat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at bakit mapahiya lang sa numero. So ma'am, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi niyo nga, yung solusyon para Yeah, hindi ay, para walang solusyon. mapapahiya sa Ewan ko situation. yun lang ang pakiramdam ko. so, saan nakakita rin ba kayo ng reso na nasa admin side? Na sila yung nag-draft? May ganun ba? Kunyari, Hindi, wala. Pinag-uusapan lang. At saka kanya-kanyang draft ng maliliit na provision, ganyan. And then ma'am, sa tingin niyo makakuha ng numero sakaling pabotohan na sa plan? Hindi ko alam talaga kung anong plano. Si SP ang nagpaplano. Pati yata si SP, kinukonsulta yung iba at kinakausap yung iba kung anong dapat gawin, kung anong mainam. At yung panawagan nila magkaroon ng caucus, kailan niyo gusto at anong gusto niyo mapag-usapan? Sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at magkadireksyon na kami. Before June 11, sana. Dapat lang. Para June 11 kasi tapos na eh. but when you said groups, ma'am, na Hindi, linuloko lang. Binibiro ko lang kayo tungkol sa group effort ha. Baka akala ninyo talaga may group effort. Nasesentensyahan na yan ha. Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa Senado, lalo sa plenary, syempre, lahat may kontribusyon. Ganyan talaga. na ibig sabihin naman, when you said yung groups, there are groups na nagsasabi na magandang wag nang ituloy kasi baka mapansin. Naririnig ko. Are we talking about groups in the Senate? In the Senate and outside the Senate. So we're talking about senators who are aligned with the administration? Marami. Pero paano yun, ma'am? May mga grupo din like yung nag-running na mga nananawagan, convict Sara, dapat daw panagutin or harapin yung kaso. Yung mga Sa, different sectors. sana ba yun ha? Chine-check ko nga eh. Ang totoo, ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition. Chine-check ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ng kaso. Eh, ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Eh para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint, bakit inupuan yung 3? So ma'am, yung Tapos magtututuro ngayon, hindi naman yata tama yun. ma'am, yun ba yung practical way out of this? ng, na yun, makita na invalid siya. I'm not really So, looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kitang balos-los.
Kay House Speaker. Pero hindi, I mean, hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Ha? If you are offered, will you say no? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, 'di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget, yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025? Mauulit ba 'yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, siyempre, yung integridad ng Senado, ipagtatanggol ba? Yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open? I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? I'm not free to say so. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. Ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon. Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. Yes, ma'am. So hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari? Hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam, Wednesday? hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Dahil, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion and we respect their right to air their views. Wala pang consensus sa madaling salita. But what solution are you looking for, Sen? When you said... Well, the best way to deal with the impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as we've spoken about repeatedly. Magkasama po ba kayo dun sa nabanggit po ni Senator Bato that there are senators na nag-i-input dun sa draft? Oo naman, oo naman. And ano po yung input sa nakikita niyo? Kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Ma'am, kasi dun sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail dun mismong Senate na it failed to act on the impeachment cases for... Yun na nga parang sinisi namin sarili namin. Kaya talagang parang, hello, may benta ba yan? Kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi yun nga, practical sinisisi sarili nyo eh. Kaya nga eh. Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turuan. Ano? Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at kung alin ang sang-ayon sa batas. So, nakita niyo walang mangyayari impeachment trial? Hindi ko alam. At kung mangyayari magkaroon? Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met. We haven't come to a consensus as a body. And certainly, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. At kung matuloy mga impeachment trial, considering magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, natin yung chance ba na ma-acquit? Or Bilangin na lang ninyo. Sabihin lang naman. If it's a political... Bilangin na lang ninyo nga. Sen, can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether it's the 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all, so far. Yung mga senators po, they are maintaining na constitutionally bound yung Senate to convene. That's right. That's the argument of the minority. Pero ang argument niyo po ba is dahil invalid yung articles of impeachment na pinadala ay wala na din yun, yung ganun. Well, I have very serious concerns about the validity of the impeachment endorsed to the Senate. So para po sa inyo, hindi na kayo bound to act on that articles of impeachment. Pero ako lang yun, no? Yun yung input niyo. Kanya-kanyang input kasi di ba? Pati si SP may sariling input din Parang ganun din ang iniisip niya. Marami rin nag-argue sa forthwith. Meron ring si Senator Tolentino na functionally dismissed. Kanya-kanyang kwento yan So, pakinggan natin lahat para maganda yung solusyon. yung effort na maghanap ng solution para ma-dismiss yung impeachment case against VP Sara? I don't think that's necessarily the case. I don't think an outright dismissal is the goal of each and every senator. Ang totoo, iba-iba ang pakiwari nila. Yung iba, siguro, iniisip kung paano tatawid sa susunod na kongreso. Yung iba, dapat magkumpuni ng impeachment court. Hindi ko pa alam So, ma'am, close na kay VP Sara, never ba siya nag-request na hanapan ng solution? Ay naku, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako Never kayo nag-usap privately. Hindi nga, ako nga inaawat Ay, magdahan-dahan ka, mag-judge ka dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na. Sabi ni VP, which means... Ma'am, kailan niya sinabi? Ha? Kailan niya sinabi? I think sinabi sa marami na rin yon, no? Nasabi na rin sa media.
And maybe you'd like to react on Davao City Mayor Baste Duterte's statement saying that Nagkita kami sa Hague at naintindihan ko siya. something about being, at least, he may not be approve of the Marcos but not with you. Parang he's casually with you. That's Hindi, his nagkita kami. Nagkasabay kami sa birthday, yun nga, ni VP Sara. You understand him in what aspect or how, why po? Lahat ng Maka Duterte, lalo na yung pamilya ng Duterte, talagang masama ang loob sa nangyari. Maski ako, umiyak nung nabalitaan ko. So naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. Ma'am, after midterm elections, At pag pumunta ka sa The Hague, mararamdaman mo, kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang dating Pangulo. Ngayon pang tumanda at may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na eh. Ang lamig-lamig daw dati. Ma'am, after midterm elections, ang daming pinapalabas na order si Presidente, like yung pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCC head. Well, so far, 2 pa lang naman ang tinanggal. Pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last 3 years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay, hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang boses ng taong bayan nung eleksyon. Ayaw talaga nila ng pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, ang walang tigil na pagbabaliwala ng tunay na mga problema tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho. Kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan. So, yung tungkol sa mass resignation, medyo very bloody naman yata yung proseso. At hanggang ngayon, 2 pa lang naman ang tinatanggal. Ano bang masasabi natin? 4 lang ang tinanggap, 2 lang ang cabinet level. Hindi, nakakakaba yun eh, di ba? Tapos, it may have given the wrong signals about the country and in some way, also jeopardized our economy, ang ating stock market, ang ating mga negosyante at investor, kinabahan. So, parang nakaka-nervous naman na nangyari kung ang pakay lamang idadalawa pa lang gabinete. At nagtataka rin ako sa biglaang pagsara o babala na magsasara yung EDSA, di ba? Narinig natin si JV kanina, si Senator JV, tama naman yun. Bakit biglaan na sasarahan yung EDSA na wala namang alternative? Paano naman yung tao na, eto nga, nagrereklamo tayo sa traffic dahil sa may sasakyan tayo, paano pa yung nagko-commute? Mas lalo. At may nagtanong sa akin, isa sa inyo tungkol sa San Juanico, yung San Juanico Bridge sa Leyte at Samar, malaki rin problema. Kasi biglaan na lamang inanunsyo na kinakailangan daw ng repair and rehab na bilyon-bilyon. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab, may 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pag-repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo, ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay, simbolo ng administrasyon ng aking ama. Parang pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. At yun nga, pinag-ugnay ang 2 lalawigan, 2 isla, at pinag-abot ang mga tao at mga magsasaka, yung kanilang mga produkto pwede nang ikalakal at ibenta. Biglang napabayaan pala ng todo-todo, ilang taon, mga rine-repair lamang yung mga kalsa-kalsada. Alam naman natin, mas malakas ang racket doon. Samantalang ang tulay talagang napakahirap na trabaho. Very specialized bridge engineers ang kinakailangan. Ano pa ba ang tinanong ninyo sa akin? Senator. Hindi ko alam kung sino dapat sisihin kasi yung the roads going to San Juanico Bridge entitled the Maharlika Highway, linagyan lang ng titulong San Juanico, hindi naman pala yung tulay. Ayun. Ma'am, Yes? Ma'am Cliff Benson po from Bloomberg. Ma'am, yung move po to de facto dismiss the impeachment complaint, how do you assess po yung support ng mga senators? Is it, I have no idea. It's just being mooted as one of the options. Thank you po. Sorry, I cannot enlighten mo. Wala, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kasi pinag-uusapan lang. Oo. Yung tungkol sa San Juanico, babalikan ko lang sana mabigyan na ng subsidy for the transport cost. Kasi right now, only light vehicles are allowed. Walang bus, walang truck. Kawawa naman yung mga taga-Samar. 3 Samar yan, Northern, Eastern, and Western Samar. Kinakailangan nila ng subsidy ng transport cost for basic commodities. Magroro man lang sana. Mabigyan sila ng konting tulong, agri-products, construction materials. Lahat na para. Talaga naman. Wag naman sana tuloy-tuloy yan. At kung aayusin, pwede ba? Yung mismong tulay na ang ayusin. Thank you, ma'am. Group effort.